Bunsod ng lumalalang kaso ng fraud activities at prank calls dahil sa mga fake identity na nakarehistro sa mga SIM card, isa sa mga nakikitang solusyon na iminungkahi ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ay ang pagbabago ng National ID System. Ayon kay Remulla, marami sa mga taong bumibili at nagpaparehistro ng kanilang SIM cards ay nakakalusot sa pamamagitan ng mga pekeng ID. Our problem is that the national SIM card identification is not perfect. As you can see, Senator, in our previous budget hearing, when we talked about the POGOs, you would have one person with 400 SIM cards registered to his name and without a sufficient ID. So the holistic approach would be to have an effective national ID merged with our SIM card registration system. Then we can have a better means to identify who is calling. Kaya naman, pagbago ng National ID System ang isa sa mungkahi niyang solusyon upang mapaigting ang security features ng SIM card registration. Sa kasalukuyan kasi, walang biometric features ang National ID. Gayon din ang SIM card system na walang facial recognition. Kaya naman ayon kay Remulla, kinakailangan ng pag-reformat sa sistema upang ma-incorporate ang features kung saan tinatayang $60 to $80 million ang kakailanganing pondo upang maisakatuparan ito sa buong bansa sa loob ng isang taon. Sang-ayon naman si Gatchalian sa pagpapatibay ng naturang sistema na ayon sa kanya ay makatutulong sa pagpuksa at pagpigil sa mga krimen sa bansa. Kaugnay nito ay sinabi ng senador na tatalakayin ang naturang suwestyon sa budget hearing ng Department of Information and Communications Technology kasama na ang National Telecommunications Commission. Natalakay ang naturang problema sa presentasyon ng DILG sa kanilang panukalang budget na 287.48 billion pesos para sa taong 2026. Kabilang sa saklaw ng pondo ay ang operasyon ng Bureau of Jail Management and Penology para sa kapakanan at maayos na pasilidad para sa persons deprived of liberty o PDLs. Gayon din ang ilan pang attached agencies gaya ng Philippine Commission on Women, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at National Youth Commission. Parte rin sa tutugunan ng kagawaran ay ang hosting ng bansa sa Association of Southeast Asian Nations Summit sa susunod na taon. Bilang bahagi rin sa mga programang sakop ng DILG, panawagan ni Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian na immobilize sa mga local government unit ang pagsusulong ng edukasyon, kaligtasan at kalusugan para sa early childhood care. Importante ho talaga yan dahil once yung bata lumampas na ng 6-7 years old, tapos malnourished siya, stunted o bansot siya, and then wasted or payat siya, napakahirap na i-reverse. Napakahirap i-reverse. And that's why we need to mobilize the local government units. I'm sure you know, Secretary, na malaking bagay maitutulong ng mga mayors pag na-mobilize natin sila. Magandaan niya na maaga pa lang ay ma-develop na ang cognitive capabilities ng bata na makatutulong upang hindi na magkaroon pa ng problema pagtungtong sa elementarya. Mula rito sa Senado, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.